ahensya, pagpa-plunder ng pera ng sambayan ng Pilipino. At alam nyo, ang kaisa-isang kinatawan ng sambayan ng Pilipino sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa plunder, para sa corruption, para sa ghost projects, isa lang, Duterte Youth Party List lang. Mula 2022 to 2025, Duterte Youth Party List ang nag-aain ng death penalty bill para sa plunderers, kurakot at mga ghost projects sa gobyerno. At ngayon nandito tayo, hindi lang pala pera ang ninanakaw ngayon, pati pala boto ng milyong-milyong Pilipino ay ninanakaw na rin ngayon. Alam nyo kung bakit tumaas ang boto ng Duterte Youth Party List ngayong 2025? Dahil sa ganyang advokasya na ibinabalik ng Duterte Youth Party List ang death penalty para sa mga mandarambong sa ating gobyerno. At ang boto ng Duterte Youth Party List po ngayon ay lampas 2.3 million Filipinos ang bumoto. Para ipakita ko sa inyo kung sino mga bumoto sa Duterte Youth Party List, ang pinakamalaking boto po ng mga pulis, sundalo, tropa ng gobyerno through the local absentee voting, number 1 po, Duterte Youth Party List. Ang boto po ng ating mga OFWs buong mundo, ibinigay po, pinagkatiwala sa Duterte Youth Party List para kanilang maging kinatawan sa Kongreso. Sang bansa po number 1 ang Duterte Youth Party List? Ang Duterte Youth Party List po ay number 1 sa United States, number 1 sa United Kingdom, number 1 sa Germany, number 1 sa Canada, France, Japan, China, Spain, Saudi Arabia, mga Pilipino sa Singapore, Hong Kong number 1 ng Duterte Youth Party List, New Zealand, India, South Korea, Taiwan, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Italy, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Israel, Switzerland, Netherlands, Turkey, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Egypt, Jordan, Lebanon, Oman, Kenya, Libya, Morocco, Nigeria, South Africa, Thailand, Cambodia, Brunei, Malaysia, Laos, Myanmar, Timor-Leste, Papua New Guinea, Vietnam, Mexico, Bangladesh, Chile, Argentina at marami pa. Wala kami kahit isang coordinator sa kahit anong bansang yon. Pero ang ating mga kababayang Pilipino sa napakaraming bansang iyon, ang ginawang number 1 na party list na ibinoto nila dito sa ating bansa, Duterte Youth Party List. Kaya po, noong May 19, dapat nakita ng milyong-milyong Pilipino na umupo ang kanilang binotong kinatawan sa Kongreso. Saan kayo nakakita? Hindi lang pera ang ninanakaw ngayon, pati ang milyong-milyong boto. Ang mga natatalo, nananalo ngayon. Ang panalong-panalo katulad ng Duterte Youth Party List ninyo ay tinatalo ng COMELEC. Pag tinignan nyo yung kaso, banggitin ko sa inyo kung ano yung kaso. Pinasuhan kami noong 2019, isa vote buying. Bakit daw? Kasi daw, pinangako daw namin sa isang speech, sabi namin, kapag kami nanalo, lahat ng aming pondo ay iaalay namin sa taong bayan. Wala kami kukurakutin kahit piso. Yun po yung kasong vote buying. Sa dami ng kilala nyo, gobernador, congressman, mayor, barangay captain, na nag-aabot ng pera para bumili ng boto, ang kaisa-isang nakasuhan dyan sa COMELEC Central Office ng vote buying, yung nangakulang ng good governance. Kinasuhan rin kami ng 2019 ng promoting violence. Kasi daw, sabi ko daw sa isang speech, kapag kami ay nanalo, dedebatiin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso at sa lansangan. Kilala naman ako nakikipagdebate sa mga congressman ng mga kaliwa. Kilala naman ako nakikipagdebate sa lansangan kahit kay Jim Paredes sa EDSA Shrine. Ang kinaso sa amin, promoting violence tantamount to mass murder. Gawa lang ng isang linyang uubusin namin kayo pag dinebate namin kayo. At kinatigan ng COMELEC yun. Yung mga nag-aral ng batas sa COMELEC na abogado, sinabi nila, totoo to. Kami na nga lang ang lumalaban sa mga teroristang NPA, kami pa ang nadeklara na nagpo-promote ng violence tantamount to mass murder. Kahit po ang ating mga kababayan dito ay hindi abogado, sasabihin nyo, mapapamura kayo. At yung huling kinakaso, hindi daw tayo rehistrado sa COMELEC. Paano nangyari yun? Kalaban ko nga yung dating senior commissioner doon ng 3 taon. Di sana kung nakita niya yan, tinanggal kami dati pa. Pero kasing sinasabi niya, hindi daw na-publish ng isang papel sa dyaryo. Anong sabi nung nagpapasalamat kami sa isang presiding commissioner ng COMELEC, kay Presiding Commissioner Ray Kulay,
dahil doon po sa decision, nag-side siya sa Duterte Youth Party List. Sinabi niya walang violation ng kahit anong batas ang Duterte Youth Party List. Bakit? Nakalagay sa party list law, Section 5 registration, the COMELEC shall publish. Sino po nakalagay na magpapublish ng isang one-pager na yon? COMELEC po. Kung inutos ng COMELEC sa amin, hindi kami nag-publish. Pero kung hindi nila inutos, paano namin mahuhulaan? Diba? Tapos na, yun na yung kaso ng Duterte Youth. Isipin nyo, sa dami ng party list dyan, may party list dyan, may peke yung citizenship. May party list dyan, convicted criminal yung representative. May party list dyan, may kaso ng terorismo dito sa COMELEC dahil may mga miyembro pumatay ng pulis at sundalo. May party list dyan ng rape ng miyembro. Ang daming kinatawan dyan, may kasong plunder and corruption. Lahat po sila na proklama nitong COMELEC na ito. At tayo, ang kaisa-isang kinatawan ng taong bayan na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng plunderer sa Pilipinas, sa lahat ng kurakot sa Pilipinas, sa lahat ng gumagawa ng ghost project sa Pilipinas. Tayo pa, ang kaisa-isang dinilis dito sa COMELEC. Saan kayo nakakita ng ganun? Kaya po ngayong araw na ito, ipinail po namin ni Attorney Christian Calabia ang aming petition for review sa Korte Suprema. Masabi ko sa inyo, napakaraming opisina ng gobyerno ngayon, napaka-abusado, ginagamit ang kanilang mga kapangyarihan para baloktotin ang mga bagay. Pero dito po sa Korte Suprema, sigurado po mananalo tayo. Dahil pag nakita nila yung batas na nagsasabi na ang kailangan mag-publish ng one-pager na yon ay COMELEC, hindi pwede yung ginawa ni COMELEC na hindi, kasalanan ni Duterte Youth yan. At dun sa iba't pang sinasabi sa atin, promoting violence, vote buying at iba't iba pa, hindi kayang i-prove yun. Walang kahit anong ganong inch ng ebidensya sa ganong bagay dahil hindi po nag-e-exist yun. Tayo nga lang po kaisa-isang lumalaban sa mga teroristang NPA, kaya nga po tayo nakakuha ng pinakamalaking boto ng mga pulis, sundalo, at tropa ng gobyerno through the local absentee voting. Tayo pa ang nadesisyonan ng COMELEC na promoting violence tantamount to mass murder sa Pilipinas. Saan kayo nakakita ng ganong klase? Kaya yan po, masabi ko sa inyo, talagang tayo galit na galit. Binanggit ko sa inyo kung ilang bansa nag-number 1 ang Duterte Youth Party List. Napakahaba, napakarami. Wala tayong pambayad kahit isang coordinator sa mga yon. Pero ang mga Pilipino, ang mga OFW sa iba't ibang bansa sa buong mundo, pinagkakatiwala ang kanilang mga anak, ang kanilang mga pamilya dito sa bansa sa atin dahil tayo lang ang lumalaban sa recruitment ng NPA. At sa Kongreso, eto sabihin ko sa inyo, pinakasama rin dyan, kahit supporter kayo ni Marcos, kahit supporter kayo ng Liberal Party, ni Lenny, ni Vico, kahit supporter kayo ni Duterte, at kahit wala kayong pakialam sa politika ng bansa, sa tingin ko naman, kahit ayaw nyo sa Duterte Youth Party List, gusto ninyo na meron kahit isang kongresista dyan, kahit isa man lamang na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng kurakot at plunderer sa bansang ito. Dahil yung mga mabababang opisyal ng gobyerno, milyon-milyon ang nakukulimbat. Yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, bilyon-bilyon. Kaya pag pinagsama-sama nyo taon-taon, trilyon-trilyon ang nawawala sa mga mahihirap na Pilipino at tayo ang nagtsatsaga dito. Kaya kailangan natin magmadali ngayon dahil pagpaksak daw ng ulan, nagtatapos na yung session dito dahil bumabaha ng todo dito. Ganyan ang klase ng bansa natin ngayon. At sa tingin ko po, sana po, suportahan ninyo na meron man lang kahit isang kinatawan o boses sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng kurakot, plunderer dito sa ating bansa. Yan po ang inyong Duterte Youth Party. So ano po yung hinihingi nyo sa Supreme Court? Ano po yung gusto nyo gawin nyo? Yes, sir. Ito po ay petition for certiorari and with prayer for TRO, writ of preliminary injunction and status quo ante ordinance. Sir, any comment? After 30 days daw, matapos sila pa sa decision, magiging final yung decision ng COMELEC kasi walang TRO. Yes, kaya po humingi po tayo ng TRO na issue ang Supreme Court. Sir, gaano kalakas sa tingin nyo yung final para paboran tayo ng We are very confident po and we filed the petition and all of our arguments are stated in our petition. Sir, pero last time, nag-file na po kayo ng TRO, no? Against the COMELEC.
Yes. May nangyari po ba dun sa petition? Ma'am, yung petition na po yun, separate issue po yun. Yung other petition that we filed, it deals with the suspension of the proclamation. This petition is, it deals with the cancellation of Duterte Youth's registration as a party list. Pero yung argument, sir, same po ba? Yes. So ano po yung naging update? Ano po yung naging sagot ng family? Everything is here in our petition and we will give you a copy of the petition. I mean, sa earlier petition, nauna Sorry. niyo pong denial on the registration. Ano po yung nangyari sa petition? This is a new petition assailing the decision of the COMELEC. Yung other petition na pinail po natin, it deals with the suspension of the proclamation. So, separate po yun. It's a separate issue. Sir, pangalan na Attorney Christian Calabio. Siguro pang dulo na lang kasi kailangan rin namin umalis na. Alam niyo yung nangyayari ngayon sa ibang bansa, sa Indonesia. Tinaas lang ng mga kongresista doon ang kanilang sweldo na 100 to 200,000 kada isa. Nagwala yung bansa nila, sinunog yung regional congress, yung mga mansyon ng mga politiko sinusunog, yung mga luxury cars na lumalabas sa kongreso, sinisira isa-isa. Ganun ang galit ng ating kapitbahay sa Indonesia. Dito, hindi daang-daang libo pinag-uusapan. Bilyong-bilyon. At napakaraming abuso ng ating iba't ibang opisina ng gobyerno. Dito sa ginawa ng COMELEC na ito, every 3 years na nga lang tayo babawi na iboboto natin yung gusto natin na kinatawan natin sa Kongreso para silang matapang na magsalita doon. Ninakaw pa sa atin yung ating pag-assume ng SONA. Kaya masabi ko sa inyo, yung galit ng taong bayan, sinusubukan nitong COMELEC. Yung boto ng taong bayan na sinasabi sagrado, ang kada isang boto, uwi na lang yan ng COMELEC. 2.3 million na boto. Boto ng mga pulis, boto ng mga sundalo, boto ng mga iba't ibang Pilipino sa buong mundo, at boto ng lampas 2 milyong Pilipino. At sigurado po tayo, dito sa Pinoy natin, kakatigan tayo ng Korte Suprema. Hindi yan yung parang baka sakali na 50-50. Pag nakita ng Korte Suprema yung batas, at kung paano sinunod yun ng Duterte Youth Party List, at kung paano tinwist ng COMELEC, alam nyo na ang desisyon ng Korte Suprema doon. Yung po muli, maraming salamat po at kailangan po namin umalis agad. Salamat po. Yung pangalan nila po. Kasi Tony, Sir Ronald, amping. Amping sila. ito,